Dito sa Pilipinas, sobrang imposible pa yung mga autopilot na yan o yung mga self-drive na kotse. Napakagulo ng mga driver sa Pilipinas. Aside dun sa mga kalsada na halos magkakadikit at yung mga signages na nakakalito, malamang sa malamang makakaaksidente yung mga self-drive na yan or autopilot na kotse. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at meron akong nakita na isang post at sinabi doon na imposible pa daw sa ngayon na gumana yung mga autopilot or self-drive na kotse dito sa Pilipinas. Unfortunately, pwedeng maka-aksidente yan. So ngayon, i-discuss ko kung ano nga ba yung mga senaryo kung bakit imposible pang or hindi pa okay na magkaroon tayo ng mga self-drive na kotse. At ang number one dyan, sobrang sikip ng mga kalsada natin dito sa Pilipinas. May mga kalsada dito na alanganing two-way. Aside dun sa may mga street parking. So, syempre, yung mga self-drive na yan, nakabase yan sa mga condition. Paano kung gigit na siya dun sa kalsada na supposedly two-way? Saan siya liliko dun? Or saan siya dun gigit na? Parehas may parking yung kabilaan. Malilito yan, malamang sa malamang, di ba? Then, yun nga, yung mga kalsada natin o yung mga street natin, may mga street na halos magkakadikit. Ang radius ng GPS natin, sa ngayon, ang accuracy pa lang yan is around 10 meters. Kaya kung makikita nyo, di ba, pag nag-navigation kayo, 10 meters yung counting. So kung hindi kayo aabante ng 10 meters, hindi madidetect kung nasa ang lugar kayo. So ganun yung mangyayari, ano? Posibleng malito yan sa liko. Kasi nga, yung GPS niya, hindi ma-proper kung nasaan location siya. Kasi masyadong dikit-dikit yung mga kalye natin dito sa Pilipinas. At pangatlo, hindi consistent yung mga traffic sign natin. Yan, kumbaga, iba-iba yung design. Minsan nga, di ba, may naka-tarpaulin, merong naka-metal plate. Sino yung susundin doon? Yung naka-tarpaulin o yung naka-metal plate? So dahil ang ating mga self-drive na to nakabase to sa mga kondisyon na nakikita niya, nakita niya iba yung pagkaka-drawing nung no U-turn o nakalagay doon no entry pero iba yung pagkaka-sign, word pala or kumbaga iba yung itsura, hindi niya ma-detect kung ano ba talaga yun. So ang tendency no, malilito yan, maliligaw yan. So dapat yung ating mga traffic sign standard. Para pag nabasa ng computer or ng system o ng camera, alam niya kung ano yung gagawin niya. Aside dun sa, yun, number 4 natin, nakakalito yung mga kalsada natin. May mga kalsada na hindi mo malaman na pwede palang dumiretso, pwede palang kumanan, kumaliwa. Kumbaga, hindi siya ganun ka-consistent na parang straight or cross. May mga pagkakataon na parang magli-letter Y ng alanganin. So, malaki yung possibility na maliligaw yan. Baka maka-aksidente pa yan, ano? At yun, yung ating yung mga motor, yung mga sasakyan, di ba kung makadikit dun sa mga kapwa sasakyan, itong mga self-drive na to, naka-base to sa camera tsaka mga radar. Kung sa gitgitan, sabihin na natin, gadangkal na lang yung pagitan. Baka hindi na to umabante kung pipinahan ng motor yan. O halimbawa, yung jeep or bus, biglang kakabig ng ilang linya. Hindi niya naiintindihan yun na normal yun dito. So, posibleng malito yan o biglang pumereno yan. Maka-aksidente. So, hindi talaga uubra, no? At yun. At yung pinakahuli, yung hindi paggamit ng mga traffic signal light. Yan. Kumbaga, di ba, may mga driver dito na tamad mag-signal. Syempre, itong mga electric vehicle na to,
naka-base to dun sa mga signal light, 'di ba? Yung lane ng sasakyan biglang kumabig kaso hindi nag-signal. Hindi niya alam 'yun. So may mamirena 'yun. So ang daming ang daming consequences na para hindi talaga uubra yung self-drive or autopilot dito sa Pilipinas. So, maybe in the future. So, ang ano ko dyan is, ay, yun pa pala, ito. Yung mga traffic enforcer natin na binabypass yung traffic light, di ba? Paano niya maiintindihan niya na kumakaway yung enforcer pero naka-red? Sinong susundin? So, 'di ba? Ang daming consequences ang daming scenario na parang imposible pa sa ngayon talaga na magawa itong self-drive na to. Aside dun sa, di ko alam kung meron na ba tayong law na ang pinakatanong nga dyan, paano kung nakabangga yung isang sasakyan na self-drive? Sino ang may kasalanan? Yung manufacturer ba o yung may-ari ng kotse? Sino yung mananagot? Kasi kung tingin ko kung manufacturer okay lang. Pero paano kung ang managot is yung may-ari? Nakaupo lang naman siya at inaasa niya dun sa So, tingin ko sa ngayon malabo pa to, no? Maybe in the future, pag mas gumanda yung mga kalsada natin, naging standardized yung mga traffic sign, naging automated yung mga signal light natin, tapos yung mga sasakyan nagko-communicate to each other. Hindi yun naman tong malayo na mangyari. Maybe this is the future. Pero sa ngayon, unfortunately, hindi pa talaga uubra. Lalo na sa way of driving ng maraming Pilipino na yun nga, masyadong dikit na dikit to each other, lalo na pag bumper to bumper. 'Di ba? Halimbawa na nung radar, uy, isang dangkal na lang. Aabante pa ba ako? Wag. Paano siningitan pa nung isa? Wala na, hindi na makakagalaw 'yun. Baka nga paglaruan pa 'yun sa kalsada, self-drive ka, gigit-git hindi natin masabi, 'di ba? Paano ang ginigit-git ng ginigit-git? Syempre, ang gagawin naman, di naman yung sisigaw Wala rin naman bababa, 'di ba? So, ang ending nun, hindi yun aabante. Baka pagtawanan pa, alam mo naman sa Pilipinas, may mga tao mapaglaro din. Baka mapaglaruan to na biglang prenuhan. Syempre, sino may kasalanan? Syempre, yung bumangga sa likod, di ba? Or for example, yung nga, pinahan siya bigla. Or yung nga, ako nakikita ko talaga dito yung traffic enforcer, kumakaway. Tapos naka-red. Sino kayo susundin ko dito sa dalawa? Abante ba ako o hindi? So, maraming kalituhan, marami pa ring kondisyon at iba pa rin talaga kung yung driver nagdi-decide. Yan, kumbaga sila yung mas nakakaintindi dun sa kalsada at kung paano drivein. Pero I hope this is the future. Unfortunately, baka mawalan na ng trabaho yung mga driver, pero di natin masabi, no? But maybe this is the future talaga. So sana maayos yung mga sistema para who knows, papunta talaga tayo dito sa ganitong klase ng senaryo na uupo na lang tayo at dadali na tayo sa destination na wala tayong problema at kusa na rin siya magpa-park at hahayaan na natin yung ating mga kotse na magtrabaho ng sarili nila. Sobrang automated na. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like at kung may dagdag pa kayo, dagdag yun na lang dito para mapag-discussan din natin yung bakit nga ba hindi pa rin po pwede ang self-drive sa Pilipinas. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.